Sobrang tigas na. Yun na, napakalambot na. Yan. Lalo na dito sa part na to. Hello mga boss, kumusta? So ngayong araw ay mag-experiment tayo. Tatry nating palambutin yung mga rubber parts ng mga motor na tumigas. Tulad nitong air duct ng DT125 na to. Yan, 18G. Sobrang tigas na. Yan. Sobrang tigas. At hindi na mapiga. So ito yung mga kailangan natin para mapalambot yung rubber. Yan. Isopropyl alcohol. Itong nabili ko 99%. Tapos itong methyl salicylate or oil of wintergreen. Ayan. Yung pangpahid-pahid to. So sa Shopee ko nabili itong dalawang to. Mura lang, 100 plus isang bote. So ang mixing ratio nito is 3:1. 3 part alcohol tapos 1 part methyl salicylate. So meron tayong 500 ml alcohol. Tapos 166 ml nitong methyl salicylate. Oops. So ngayon i-mix lang natin siya sa alcohol natin. Okay. So bago natin ibabad yung mga rubber parts, kailangan malinis sila tulad nito. Ayan. Sinabunan ko na. Wala nang langis-langis at dumi. Sobrang tigas talaga oh. So ayan, ibabad na natin to. So ibababad natin yan ng matagal. Mga try natin yung isang araw. Tapos check natin ulit kung lumambot. Tapos tape ko lang para hindi mag-evaporate agad. Okay mga boss, after 24 hours ito na, nagiba na yung kulay ng solution, ano? So ngayon check natin kung lumambot. Tanggalin lang natin tong tape. Okay. Check natin yung rubber. Yan, lumambot na nga oh. Napipiga ko na siya ngayon. Diba? Mas malambot na siya ngayon. So tulad nito, ayan. So last time di natin mapiga-piga to. Pero hindi pa rin siya talaga fully na malambot dito sa gitnang part. So, mas lalambot pa yan kung ibababad pa natin ng mas matagal. So, ayan guys, dahil medyo natitigasan pa ako sa part na to, ibababad ko pa siya ng isang araw. So, hintay ulit tayo. Tapos, tape lang natin ulit para hindi mag-evaporate agad. Okay mga boss, naka 48 hours na tayo. So i-check natin ulit kung nag-improve pa yung lambot. Okay. Yun na, napakalambot na. Ito pa lang oh, lambot na, malambot na. Sobrang lambot na talaga. Parang bago na ulit yung lambot. Pwede na yan. So, itong solution na to, reusable naman to. Ibabalik ko lang dun sa container natin para hindi siya mag-evaporate. Lalo na dito sa part na to, napakalambot. Mas madali na siyang ipasok ngayon sa carb. Ayan. Okay guys, after ilang oras na pagkatanggal sa pagkababad, ayan, malambot pa rin. Ayan, mas permanent yung lambot niya kaysa gumamit ng heat gun or init.
Meron pa rin konting part na medyo matigas, tulad itong sa part na to. Pero malambot na rin naman. Mas lalambot pa yan kung ibababad pa yan ng mas matagal pa. 1 linggo siguro. So ngayon pwede ko na rin ibabad yung iba pang rubber parts na nire-restore ko. Napakarami yan. Tulad ng mga rubber sa block. Ayan. Ayan mga boss, hanggang dito na lang tong video na to. Marami pa akong ibababad na rubber. Ride safe sa inyong lahat.